Pangandaman, ito pong 2022, nakatala po sa mga record, meron po tayong NEP. Ito po flood control lang po. Ang NEP po ng flood control is 139.3 billion. Pero nung magawa na po yung GAA, naging 208.9 billion. Ang insertions po ay 69.5 billion. Ibig sabihin po na increase ng halos 50%. Noong 2023 naman po, ang NEP ay 154.3 billion. Nung maging GAA po, 280 billion na. Merong increase po na 126.2 billion. 82% ang increase po. 2024, 170.5 po ang net billion. GAA, 349.3 billion. Ang insertion po, 178.7 billion. Ito ang pinakamataas pong insertion, 105% pong itinaas. 2025, ang NEP po natin ay 208.9 billion, GAA 346 billion, may increase pong 137 billion or 69% increase. Ang tanong po, Secretary, while you are the one providing the ceilings for the NEP, for the flood control projects, how can insertions of this magnitude be allowed? Ba't ganun po kalaki ang mga insertions? Your Honor, Mr. Chair, NEP lang po ang ginagawa natin sa executive. Opo. And then all the rest po ng madadagdag or mababawas po sa ano na po yan, sa legislative na po. Opo. Yung lahat nung dagdag. Ang aming worry lamang po, Madam Secretary, dahil ang DBM ay napaka-importanting ahensya ng ating pamahalaan, ang totoo po niyan, kayo po ay kasama sa DBCC, Opo. Development Budget Coordinating Committee. Ito pong committee ito ang nagseset ng economic and fiscal targets ng ating bansa. Tama po, Your Ibig Honor. sabihin, kayo po ang nagtitimon kung saan papunta ang ating bansa. Tama po, Halimbawa Your Honor. po, kung gusto ninyong the economy will grow by 7.5%, kailangan po ay yung mga figura, yung mga numbers na inyong nilagay doon, ay hindi naman po ma-alter arbitrarily. Your Honor. Noong 2023 po at saka 2024, meron pong additional flood control funds amounting to 25.2 billion and 85.8 billion respectively released from unprogrammed funds, making a total of kasama na po lahat yung mga insertions. Ang nagastos po natin sa flood control 2022 to 2025 is 1.09 trillion pesos allotted to flood control projects. 1.09 trillion pesos, kagaya po na sinasabi nyo, minamanage ninyo, tinatanong ninyo kung paano ginagasta. Pero sa kabila ng lahat po, na 1.09 trillion allotted to flood control projects, hindi naman po nawala yung baha. Hindi po ba? Paano nyo sasabihin sa kanila? Di ba nyo binabalikan? Ano nangyari ka mo? Check po namin sa kanila yung sa mga, hindi po, nagsasubmit ba sila ng ano? Hindi, sa reports? Sana man lang kung nawala po yung mga baha. Ay Nagsasubmit. Tapos. Talagang tamang-tama lang po na namomonitor ninyo yung paggasta. Pero kung 1 trilyon na po mahigit, ngunit lalo naman pong dumami at dumalas at lalong lumalim ang baha, talaga pong magtatanong na po kayo talaga. Yes po. Kasi po ang tinitingnan po namin dun sa management part, yung utilization po nila, kung yung obligation rate po at saka yung disbursement. So pag tinitingnan po natin yung kanilang mga obligation rate at saka disbursement, yung DPWH po among those departments na medyo mataas po ang kanilang obligation and disbursement. Oo nga po, ang nangyari, yung natang disbursements napunta po sa casino. Po,
po hindi po namin nakikita, Your Honor. Or even kung meron po man Ngayon ghost po, or... unti na po namin nakikita, kaya Po, tama po. kakasangkapanin namin po kayo. Opo. Madam Secretary, kay kamakailan ay nag-launch po kayo ng tinatawag na Digital Information for Monitoring and... Ito, Sa LGU, kadalasan wala po, wala. wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang kinikita nyo naman? Kung binigay nyo yung 30%, magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung, syempre, tatrabahuin nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan? Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. Paano? 2%, 5%? 3 to 5% po, minsan ang natitira na lang. Minsan lugi pa. So 70, bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Opo. Ito ba ang ginagawa niyo yung proyekto? So matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may maiabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Para sa kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po tatanggapin ng Mr. warranty Vizcaya, ban. Hindi po. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWS kay kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. Hindi po, wala po kaming, hindi po namin nakakausap yung COA. Hindi po sila. Yung DPWH, siyempre kasabwat nyo na, binigyan nyo na ho eh. May pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para ika nga kumita din ho kayo. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po, nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumiit po talaga. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Ng contract cost. Contract cost. For example, 100 million yung paggawa ng flood control na ito. Example lang po natin, 100 million. So 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 million. So matitira is 75. Ganun po ba? Opo. Bali, ang pass-through naman or parking fee is 5. Excuse me. Para malinawan natin, dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%. Kaya doon lang 50 na. Kaninang sinasagot mo si Senator Sherwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga tama naman, yung tanong ni Senator Sherwin. Baka naman magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganoon makita natin yung net. Pero kanina, sinabi mong sa pilitan na ginagamit ang inyong lisensya. Sino ang gumagamit ng inyong lisensya? Si Sally Santos po, Your Honor. Sino? Sally Santos po, Your Honor. Sino si Sally Santos? May-ari po ng Sims Construction, Your Honor. May-ari ng Sims. Yes po, Your Honor. Siya lang ba ang... bakit mo nasabing sa pilitan? Pumapayag ka ba? I mean, hindi ka binibigyan? Hindi ka walang... di ba mayroong tinatawag na license for hire na 5%? Sa takot po, Your Honor, na maapektuhan ang negosyo namin, Your Honor. Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? Hindi po, Your Honor. Lisensya ko po yun, Your Honor. So, pinapagamit mo lisensya mo? So, hindi ikaw ang nagko-construct, kundi pinapahiram mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor.
Paano sa pilitan? Can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng baril, ng kutsilyo? Ang pagkakaalam